Hello guys, welcome to my YouTube channel at sana'y okay kayo today. Yun, so ito yung aking updated na pedal board setup ng aking mga pedals, of course. Kung makikita nyo, base doon sa previous ko na pinakita sa inyo, yung panoorin nyo na lang yung naunang video ko about my cheap pedal collections. So, medyo updated na siya ngayon. Actually, updated na siya and I would say upgraded. Oo. Pero, kung makikita mo, puro pa rin ito cheap pedals, no? Pero, effective siya. So, unahin ko na muna. Tsaka may binago rin ako sa pagkakasunod-sunod ng chain dito sa pedal. So, simulan natin. So, from guitar, no? From guitar, diretso ka agad dito sa wah pedal. So, 2-in-1 ito. This is Joyo. So, 2-in-1 ito. Pwede mo siyang iset as volume pedal at pwede rin as wah pedal. Pero, wah pedal ko talaga siya ginagamit. And then, after nyan, dediretso siya dito sa aking metal. Joyo din. So, this is a metal drive. Yan. Na may boost. So, 2-in-1 din ito. So, pwede ako drive tapos pag medyo gusto ko ng medyo may boost, ito, gagamitin ko to. And na-adjust naman kung gaano yung lakas ng boost niya. Ito yon. And then, after nito, yan, dediretso ako dito sa aking Electro Harmonix. Ito yung pinaka medyo mahal-mahal ko na pedal. No? Pero nabili ito ni Mrs. sa Japan ng second hand. This is a noise gate, no? Yan. Or noise reducer. Yan. So, galing dito, diretso siya dito. So, ito, ginagamit ko to hindi ko laging ginagamit. No? Ginagamit ko siya once in a while pag medyo kailangan lang talaga. Kasi napapaganda rin talaga eh. Parang mas napapalinis ng noise reducer o noise gate yung tunog nitong aking metal drive. So, yan. So, after nito, diretso na kagad ito dito sa aking digital. This is a Korg G3. No? Second hand ko rin nabili ito. So, yan. Nakita niyo na rin siguro to sa dati kong video. Yan. Pagkatapos niyan, diretso yan agad dito sa modulation, which is ito yon, yung modulation station. So, ito ay merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, this is 11. No? 11 ito lahat. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama. So, pero nagagamit ko dito, ilan-ilan lang na tunog. Ano? Yung flanger, yung phaser, yung trem, yan, yung vibe, nagagamit ko rin paminsan-minsan. So, yan lang kasi yung tugtugan namin, hindi naman masyadong nakakailangan ng marami pang effects. Yan. So, yan. Pagkatapos yan, diretso agad dito sa acoustic simulator. So, this is a good acoustic simulator. Yan. So, galing yan dito sa modulation, dito ang diretso niya. So, para halimbawa, kung may mga kailangan na, alam mo yun, parang medyo tunog acoustic, ito yun, ino-on ko to. So, pero take note guys hindi naman talaga 100% na i-emulate niya, pero at least medyo hawig siya. Let's say 85%, yan, ganun. Sa pakiramdam ko lang, pero sabi naman ng iba, kuwang-kuwa daw, pero hindi ko alam. Sa akin, parang 80-85% lang siya, Pero at least, mas medyo tunog acoustic siya, kumpara kung hindi ko siya i-on, na talagang electric yung tunog. So, after that, ito, bago kong pedal, this is the M-Wave na mini amp. So, this is 9-in-1, no? So, marami siyang, this is an amp simulator. So, meron siyang sham. So, dalawa dito, yung 1 and 2 ay yung Fender.
So meron pa dito, hindi ko pa na-aaral lahat kasi yung number 1 pa lang gustong-gusto ko na which is yung Fender amp, no? Yan. Tapos after niyan, diretso dito sa cab simulator. This is a mower, no? This is meron siyang 1 2 3 4 5, no? 5 na klase ng cabinet na pwede mong gamitin. So, maganda itong cabinet na to. So, yan yung aking updated na pedal chain. Tapos kung makikita mo dito, ito kasing Korg na G3, meron siyang slot for tuner. Ito yon. So, yung tuner na yon, nilagay ko dito sa aking tuner na ito. Ayoko na kasing gumamit ng pedal for tuner. So, ito na lang, no? Yan na lang yung ginagamit ko. So, ang ginagawa ko na lang pag magtutune ako, papatayin ko yung volume nitong amp sim ko. So, pag namatay siya, so walang tunog yung gitara, then i-on ko to. Yan. Pag in-on ko to, pwede na ako mag-tone nang walang ingay sa stage. Yan. So, the reason din na in-update ko siya, kasi unang-una, hindi na kasi uso yung or hindi na nagpo-provide yung mga bars and restaurant. No? Yung iba, hindi naman lahat, pero maraming hindi na nagpo-provide ng sarili nilang amp sa gig. So, diretso na siya sa mixer. So, pag ganun, kailangan ko talaga ng amp simulator tsaka ng cabinet. May iba naman na meron naman silang amp, pero ang problema is pangit yung tunog ng amp. Hindi ko alam kung bakit. So, kaya try kong i-tweak. Or minsan kasi meron na akong gusto na tunog. Tapos pagdating ko doon, pangit yung hindi nag-aakma yung tunog na ginawa ko. So ang gagamitin ko, magdediretso na ako, no? Gagamitin ko na lang yung isasaksak ko na siya from amp simulator. Papatayin ko tong cab, as in gagamitin kong cab, yung cab o yung cabinet nung speaker nung amplifier. So gagawin ko i-on ko to, off ito. Tapos instead na diretso siya doon sa in, ay diretso ko siya doon sa send. So pag sa send kasi yung tunog ng amp mo yung masusunod, itong amp simulator mo. Tapos cabinet na lang yung gagamitin mo doon sa guitar amp nung restaurant o nung bar. So yun, pero pag walang amplifier at all, dalawa to silang naka-on, diretso sa mixer. So, tapos dito ko na lang titimplahin kung para makuha yung tunog na gusto ko talaga bago kami mag-perform. So, yun. Again, yan ang aking updated na pedal chain. So, and one more thing. Yung power supply ko ay nasa ilalim. Hindi ko na mapakita, no? Yan. Yun yung nakaraan na power supply na video ko. Panoorin nyo na lang. And amazingly, it works. Yan. Kala ko masisira agad kasi magkano lang naman ang bili ko nun. Parang 200 plus lang yata. It works properly. Hindi namamatay-matay. Hindi nag-choke yung tunog ng gitara or ng mga effects. No? So far, so good. Maganda yung power supply. So, sana mag-last pa siya. Pero para sa akin, bawing-bawi na ako dun. Yan. So, again, yan. Siguro, ito lang muna yung aking magiging setup for siguro sa mahaba-habang panahon. Siguro kung maisip ko na mag-upgrade or magpalit ng ibang pedal dito, I'll let you know. Okay? So, see you again guys next time. Bye muna.